Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na issued firearm ng isang police woman ang isa sa mga baril na ginamit sa malagim na insidente sa San Jose National High School kung saan 3 estudyante ang namatay. Ngit naman ng Department of Education, isolated incidents lang ang mga nangyaring karahasan kamakailan sa iba-ibang paaralan. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. We have recovered 40 shells, empty shells, at the crime scene. Umabot ng 40 perasong basyo ng bala ang na-recover sa crime scene sa San Jose National High School, Tacloban City. Karamihan ay nanggaling sa 9mm Glock pistol na ginamit ng 14 anyos na sospek. Natuklasang pag-aari ito ng kanyang tiyahin na isang pulis sa Region 8. The subject, policewoman, is now under investigation and placed under custody of the Regional Police Office. Sumasailalim na sa investigasyon ng pulis na tiyahin ng sospek dahil sa kapabayaan sa pagtatabi ng kanyang service firearm. Posible itong maharap sa kasong administratibo at kriminal. The PNP will ensure that she will face whatever necessary na cases na maipafile sa kanya for infidelity in the custody of her own firearm. Ang baril naman na ginamit ng isa pang sospek ay nakarehistro sa isang security agency. Lumalabas din sa investigasyon na marami na palang post sa social media ang mga menor de edad na sospek na nagpapakita ng karahasan at paghawak ng mga baril. Mga pinost na violent videos, mga pertaining to guns, video of him firing a gun. So ito ay very obviously red flags. So if you could, if the school authorities or anybody, we're not putting blame on anybody, but if anybody was able to monitor itong mga red flags na to, this could have been prevented. Pinaalalahanan naman ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang publiko na umiwas sa pagpapakalat ng mga espekulasyon hinggil sa motibo ng dalawang sospek. Pabayaan muna natin yung mga ahensya na nag-iimbestiga. Alamin muna natin lahat ng mga factual events. Okay, let's stick to the facts of what happened. Pahayag din ng alkalde sa mga magulang, huwag iasa sa pamahalaan ng pagdidisiplina sa kanilang mga anak. Nananawagan siya ng parental accountability o pananagutan ng mga magulang ng mga minor de edad sa likod ng malagim na krimen. This is a wake-up call to parents. This is a wake-up call to the teachers. It's about time, you focus on your children. We cannot, if you cannot discipline and raise your children properly, don't give them to the government to discipline. That's not our job. Samantala, iginiit ng Department of Education na hindi pa nakakabahala ang bilang ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan sa bansa. Kahit na 3 ang patay at 20 na ang sugatan sa naturang insidente sa Tacloban. Bukod pa ito sa naunang insidente ng pananaksak sa 2 magkahiwalay na paaralan sa Cavite noong 1 linggo. As of now, we still can consider this as isolated cases, considering the number of schools all over the Philippines. So marami namang schools that are already complying with the adjustments in terms of security measures. However, talagang may mga areas lang talaga that probably hindi masyado pang natignan yung security. Not only inside the school. Bagamat aminado si Garma na kailangan ng mas maigting na kooperasyon sa pagitan ng mga eskwelahan at pulisya para sa seguridad ng mga estudyante sa loob at labas ng paaralan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.